Dahil sa sobrang tagal maganap ng bakbakang Naoya Inoue versus General Casimero ay tila ba inaalat na ang mga Pinoy fans kung magaganap pa nga ba ito. Subalit gayon pa man ay mayroon namang mga bagong sibil na Pinoy prospect na maaaring magtuloy sa pangarap ng mga Pinoy na talunin ang tinaguriang The Monster ng Japan. At ito ay si Herlan Gomez ng Negros Occidental. Matapos ang impresibong round 1 knockout victory ni Herlan Gomez kontra sa pinakadelikadong fighter ng Thailand na si Kong Bridge Nantapesh noong September 8, 2023 ay nito lamang May 11, 2024 naikasa naman ang sumunod na laban nito kontra sa isa na namang Thai fighter na si Sukprased Ponpitak. Si Ponpitak ay may kartadang 29 wins at 18 losses. Bagamat hindi kagandahan ang record ni Ponpitak ay hindi dapat maging kampante ang sinumang fighter na makakatapat nito, sapagkat sa 29 na panalo ni Ponpitak ay 20 dito ay tinapos nito via knockout. Ang ibig sabihin nito mga brad ay garantisadong may lakas ang mga kamao ng Thai fighter na ito. Kaya naman, isang malaking pagsubok ito para kay Herlan Gomez, sapagkat sa mga hindi pa nakakaalam ay minsan lang tinalo si Herlan Gomez ng isang Thai fighter din via knockout. Subalit gayon pa man ay hindi ito naging hadlang para kay Herlan Gomez upang makamit ang tagumpay nang patikimin ito ng lakas ng kanyang mga kamao si Ponpitak sa round 1 pa lamang at tuluyang tapusin ang laban pagsapit ng round 3. Narito at panoorin natin ang kanilang bakbakan at sama-sama nating suriin kung may pag-asa nga bang talunin ni Herlan Gomez ang The Monster ng Japan pagdating ng takdang panahon. Ngunit bago tayo magpatuloy ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang palagi kang ma-notify sa mga bago nating video. Petinju Filipina untuk mengikuti jejak langkahnya untuk berada di level sebegitu je. Ya, kebanggaan Filipina Madura itu sebenarnya. Bukan saja kebanggaan Filipina, kebanggaan dunia. Dia memenangi dari 7 division yang berbeza. Dan juga berjaya bertemu Floyd Mayweather. Ya. Dan nampaknya petinju dari Thailand ini dia akan kejuaraan Asia dipegangnya sekarang ini. Seperti biasa dia berdoa sebelum dia melakukan melakukan boxing Thai. Jangan dibawa boxing Thai dalam video. Dan kita temukan perhatian sekarang ini. Herlan Gomez merah, manakala biru ialah Sukprased. Body shot bukan sisi dengan kanan. Hook yang begitu baik yang dilakukan oleh Herlan. Tidak malas yang dilakukan semula oleh Sukprased. Ini adalah pertemuan champion bertemu champion sebenarnya. Kedua-duanya mempunyai kejuaraan. Jadi belum ada ruang nampaknya bagi Sukprased untuk melancarkan serangan. Sebaliknya pantas tangkas serangan dilakukan oleh Herlan Gomez setakat ini. Dia serang tidak balas daripada hook yang sudah tertutup sama sekali. Dia tidak akan pantas dilakukan oleh Sukprased. Dia selalunya kalau hook yang dilakukan tindakan susulannya yang pantas itu mungkin boleh membahayakan pihak lawan jika tidak ditutup dengan baik. Ya, mengundang padah. Tapi petinju Thai ini bermain secara terbuka, memberi ruang kepada Herlan untuk melancarkan serangan yang tepat ke sasaran. Perhatikan lagi sekali, serangan demi serangan dilakukan, hook yang tidak menjadi kali ini. Jab demi jab dilakukan dan dibalas oleh Sukprased. Herlan mengasah dia menguasai setakat ini. Walaupun sangat cuba dilakukan oleh Sukprased, tetapi dapat dielak ataupun tidak berkesan sangat berbanding
apa yang dilakukan oleh Haaland sekarang ini. Bukan pun kalau kiri tidak sampai daripada Haaland sebentar tadi. Ya, Tidak mengena. Apakah satu uppercut yang tidak menjadi. tidak menjadi? Sekali uppercut yang dilakukan dan giliran bagi Super Sid pun untuk melancarkan serangan. Dia berjaya untuk mendapatkan mata di situ dengan uppercut yang dilakukan dan juga hook yang berjaya berkesan. 10 saat. Nampaknya petinju yang lebih matang, lebih senior ini. Kalau sudah bersedia, mereka juga dengan Super Sid. Berdoa. Senang kedua. Ini tradisi bagi petinju-petinju dari Thai. Mulanya lebih berhati-hati nampaknya bagi kedua-dua petinju. Walaupun Super Sid sudah berusia 47 tahun, satu usia jangka usia yang begitu jauh sebenarnya. Tapi persembahan yang ditunjukkan masih lagi bertenaga, masih lagi mampu. Oh, satu hook yang tidak kena. Nasib baik bagi Super Sid. Satu hook yang cukup kuat dilakukan oleh Haaland. Di pusingan pertama tadi, ketiga-tiga juri memberikan mata yang lebih seperti yang kita jangkakan kepada Helen Gomez. Namun agak rapat. Perbezaannya tidak ketara. Ya, dia mampu untuk memberikan sangat. Termasuk dalam pusingan ini kita tunjukkan perhatian walaupun dia menunggu, tetapi sekali-sekala dia menyerang begitu bahaya sekali. Hanya tunggu mata membezakan kedua petinju ini. Ya, buat tak jauh. Super Sid pun sudah tentu tidak akan memberikan laluan yang mudah. Ya. Mereka akan bersaing sebanyak 6 pusingan dan setakat ini kedua-dua masih lagi bertenaga, masih lagi serang menyerang di antaranya. Satu hook yang bertali arus yang dilakukan oleh Haaland berjaya dipisahkan dengan tembukan set yang dilakukan oleh ketunjukan. Saya melepaskan hook dari Hafiz. Ya. Lihat Helen Gomez lebih gemar menggunakan tumbukan uppercut tangan kiri dia 2 kali tadi, tapi tersasar, tidak mengena. Bijak Super Sid untuk mengelak. Oh, satu asakan yang dapat dielakkan baik oleh Super Sid. Lagi satu asakan yang dapat dielak. Dan rata-rata petinju dari Filipina ini tidak mengizinkan Super Sid untuk memeluk ataupun untuk mencintamkan keadaan seketika. Di sini dia cuba untuk Super Sid menggunakan pengalamannya, elok meleraikan daripada pelukan itu. Dia terus melancarkan satu tumbukan ataupun satu serangan. Nasib baik tidak menepati sasaran kepada Haaland. Oh, satu Sasar yang tidak kesampaian sebenarnya, sedikit jauh dari sasaran. uppercut Indonesia. Sekali-sekali dia melakukan uppercut itu bahaya. Seandainya terkena itu memang akan membawa padam. Satu kesempatan yang baik diambil oleh Super Sid apabila dia melakukan dia tolak dan dia melakukan jaga dengan sepenuhnya. Ada kemungkinan serangan-serangan yang begitu bahaya akan dilakukan oleh Super Sid untuk mendapatkan mata semua. Masih berhati-hati di antara kedua petinju ini. Oh, satu uppercut yang tidak sampai dari Super Sid. Dia sudah diagak oleh Haaland sebenarnya. Hook juga tidak kena ke sasaran. Begitu bijak tindakan ataupun elakan yang dilakukan oleh Haaland. Dan bahaya sekarang ini. Kepada mengatakan Haaland
dan menemuk dari belakang dan sekarang peluang bagi Halan untuk menjatuhkan ataupun untuk mendapatkan mata sehingga satu temukan susulan yang begitu baik. Hook demi hook yang dilakukan oleh Halan dan sekarang ini. Banyak menggunakan hook terhadap Saya kira Super Street untuk bertahan. Dia terpaksa bertahan dan nampaknya dia menggunakan Herlan nampak yakin dan diberikan oleh pengadil dan diberikan oleh Suraidi, pengadil perlawanan ini setelah berkali-kali temukannya dilakukan dan teruskan kata pengadil. Jadi kali yang pertama yang dipungut dan inilah peluang Standing count kedua dia. Lihat ya, kemudian tepat daripada Helen Gomez itu. hook yang begitu bertenaga yang dilakukan oleh Helen Gomez. Sangat bertenaga dia. Itulah dia memberikan kemenangan KO. Panalo si Herlan Gomez via third round knockout nang paulanan nito ng mga mabibigat na atake ang TIE Fighter, dahilan upang gawaran ito ng standing 10 counts at tuluyang pabagsakin ito bago pa lamang matapos ang round 3. Anong masasabi niyo sa galaw at performance ni Herlan Gomez, mga brad? Sasapat na kaya ang kakayanan nito upang talunin ang The Monster ng Japan? Sa mga hindi pa masyadong nakakakilala kay Herlan Gomez ay maaari niyong ipagpatuloy ang panonood ng video ito, at sa mga nakakakilala naman ay i-comment mo na dyan sa baba kung ano ang inyong opinion. Isang bagong sibol na mandirigma ngayon ang gumagawa ng pambihirang ingay sa Bantamweight Division. Kilalanin natin ang isa sa mga bagong Pinoy top prospect sa Pilipinas na si Herlan Gomez. Bagamat bagong sibol pa lamang sa edad na 24 anyos, si Herlan Gomez ay kasalukuyang pasok sa world ranking ng pinakamagagaling na boksidor sa Bantamweight Division sa buong mundo. Number 58 sa world ranking na kung saan mayroong total 1,050 na kalahok, at number 9 sa Philippine ranking na kung saan mayroong total na 85 na kalahok na pinangungunahan ni Vincent Astrolabio at sinundan naman ni Nonito Donaire. Sa kasalukuyan, meron itong record na 11 win, 8 knockout at 1 loss. Bagamat hilaw pa ang mga numero, hindi basta-basta ang fighter na ito, sapagkat mga dekalibreng boksidor na rin ang mga nakasagupa nito. Sa 12 bouts, siyam dito ay ginanap sa lugar ng mga kalaban sa labas ng Pilipinas, na ang ibig sabihin ay talagang dumadayo ito sa teritoryo ng kalaban upang makipagbakbakan. Isinilang sa Enrique Magalona Negros Occidental noong 1999 sa kabila ng kahirapan, ay ginawang inspirasyon ito ng batang mandirigma upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay. Naganap ang professional debut nito noong August 3, 2019 kontra sa kapwa nito Pinoy na si Ariel Enriquez, at ang laban ay ginanap sa Mandaluyong City, Philippines. Panalo ito by split decision, at nung parehong taong din ngayon, sa sumunod na dalawang laban nito ay puro knockout na ang inabot ng mga kalaban kontra din sa mga kapwa nito Pinoy na sina Anthony Hilbuela at Jeffrey Stella. Dahil sa COVID pandemic, nawala ng 2 taon sa eksena si Herlan Gomez at nakabalik ito sa lona nito lamang May 28, 2022 kung saan hinarap nito at natalo ang kapwa undefeated na si Parin Luangpon, isang Thai boxer, matapos ang isa pang pagkapanalo nito sa isa ring Thai fighter. Bagamat talentado, patunay lamang na medyo bagito pa ang Pinoy. Natikman ni Herlan ang una nitong masalimuot na pagkatalo kontra sa isang Thai fighter na si Yutapong Tongdi, kung saan bumagsak sa Herlan sa round 8. เอาละครับคืนในอีก1 นาทีครับโอ้ยดูครับดูวินาทีทองของจางครับรอดไม่รอดดูนี่แหละครับมาครับซ้ายขวาจบเกมครับเรียบร้อยครับดังครับชนะทีเดียวครับป้องกันแชมป์ไว้ได้ครับโอ้โหนี่แหละครับแม่จังหวะวินาทีทองครับของดังลูกเฉพาะลงต้ม Matapos ang pagkatalo, ginawa itong inspirasyon ng batang mandirigma upang pagbutihin pa ang kasalukuyang estilo, at lahat ng mga sumunod na laban nito ay puro knockout na ang inabot. February 22, 2023, matapos ang matagumpay na laban nito kontra sa isang Thai fighter na si Tanchay Kamun via technical knockout.
ay nabigyan ito ng pagkakataon na lumaban sa isang title shot para sa Asian Boxing Federation kontra sa isang veteranong Thai boxer na si Wicha Pulaikau. Si Pulaikau ay may record na 64 win, 28 knockout at 24 loss. Sa pag-umpisa ng laban, right jab sa katawan ng natikman ng kalaban, dahilan upang ito ay bumagsak.มาแล้วครับโอ้โหโดนลำตัวครับร่วงเลยครับปิกนี่หมัดขวาเต็มๆครับอาจารย์วรวุฒิเดือนขาวนับเลยครับโอ้ดูครับทำหน้าตาเย๋ไปต่อครับไปต่อ Sa pagtayo nito, sinunod naman ng Pinoy ang ulo bilang target. Muli na naman itong bumagsak. ต่อยหมัดขวาแน่นๆมาแล้วครับหมัดชุดครับโอ้คราวนี้โดนหน้าเต็มๆครับยังสู้อยู่ครับอยู่ในช่วง10 วินาทีสุดไม่รีบครับเฮเลนโกเมสครับ Pagsapit ng round 3, nagmistulang punching bag na lamang ang Thai fighter. โอ้นะมีท้าเรียกปิกนี่ครับบอกว่าต่อยเข้ามาตอนนี้ครับขอคืนบ้างครับไม่ใช่บอยสเกาต์แต่ก็โอ้โหโดนฮุกซ้ายเต็มใครดีใครอยู่ครับใครอึดกว่าใครทนกว่าเอ้าโอ้โหโดนครับปัดเต็มๆครับแหมร่วงไม่ร่วงครับโดนบัดขวาเลยครับโอ้ต้องทิ้งตัวครับโดนเยอะจริงๆครับชุดนี้อาจารย์วรวุฒิต้องนับอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์วรวุฒิยังให้โอกาสครับโอ้โหบวกหมัดครับ 1-2 นะครับ Pagsapit ng round 4, muli itong bumagsak sa ika-4 na beses. Kaya naman, sumenyas na ang referee na tapos na ang laban. Nakuha ni Herlan Gomez by a 4th round technical knockout ang una nitong titulo na Asian Boxing Federation sa Bantamweight Division. Isang buwan lamang ang nakalipas ay muli itong bumalik sa Thailand upang depensahan ang kanyang titulo kontra sa isa na namang veteranong Thai fighter na si Pisano Chimsumtum na may record na 47 win, 10 loss at 2 draw. Ngunit nabigo ang Thai fighter nang manakaut ito ni Herlan sa round 3. Sa round 2, napatuwad ang Thai fighter nang matikman nito ang lakas ng kamao ng Pinoy. Just like that. Oh, and that was super quick. Pagtayo nito, isa namang malakas na uppercut sa ulo ang tumama dito at paupo naman itong bumagsak. Herlan coming in again, shots to the body from Herlan and uppercut to the head. Big right uppercut and Visanu is down again for a second time. Sa muling pagtayo nito ay maswerte nitong na-survive ang round dahil ito ay nasave by the bell. 10 seconds to pile on the pressure. And he's throwing everything he can at Visanu. Pagsapit ng round 3, isang malinis na kanan ang naikonekta ng Pinoy dahilan upang ito ay magwigil at dito na nakatsyempo ng magandang pagkakataon ng Pinoy upang tapusin na ang laban. From Herlan, Visanu down again. Nadepensahan ni Herlan Gomez ang kanyang titulo by a 3rd round technical knockout. Makalipas ang 2 buwan, May 25, 2023, muli nitong didepensahan ang titulo kontra kay Jakpan Sangtung ng Thailand. Sa round 2, nang mapansin ng Pinoy na may katigasan ang mukha ng Thailander, ay nag-iba ito ng plano at sunod naman itong pinunterya ang katawan ng kalaban. Isang kaliwat ka ng uppercut ang pinakawala ng Pinoy, dahilan upang mamalipit sa sakit at hindi na magawang lumaban ng Thailander. Down the middle, ending that combination with the left hand. Right uppercut from Herlan. And he's down, Japan is down! It was the left uppercut to the body. Beforehand he landed the right uppercut to the body as well. Napahinto ni Herlan Gomez ang kalaban sa round 2 by a technical knockout. Matapos ang 3 buwan, ginulat naman ni Herlan Gomez ang bansang Dubai nang tapusin nito ang laban sa round 1 kontra sa Indianong fighter na si Vikash Dahiya. Inakala ng Indiano na kaya nitong sabayan ng lakas ng Pinoy, kaya naman nakipagsabayan ito sa kanya. Ngunit ilang minuto pa lamang ang lumilipas sa round 1 ay kumonekta ang isang left liver shot sa tagiliran ng Indiano, dahilan upang ito ay mangiwi sa sobrang sakit.
Matapos itong bilangan ng ref, tinanong niya ito kung kaya pang lumaban. Subalit umiling na lamang ang Indiano dahil dito, panalo by a first round technical knockout ang Pinoy. At isang buwan pa lamang ang nakakalipas, nito lamang September 28, 2023, balik Thailand si Herlan Gomez. Sapagkat nabigyan ulit ito ng pagkakataon na lumaban para sa panibagong title, ang WBC Asian Silver Bantamweight kontra sa isang bigating knockout artist ng Thailand na si Comrich Nantapich. Bago ang laban, ang makakasagupa nito na si Comrich Nantapich ay may edad na 34 anyos, kung saan mas matanda ito ng 10 taon sa ating pambato na si Herlan Gomez, at may record ito na 32 win, 8 loss at 25 knockout. Kung usapan ng experience lang, ay walang sinabi dito ang record ng ating pambato, sapagkat sa lawak ng karanasan nito ay 9 na Pinoy na rin ang pinadapa nito sa ibabaw ng ring, katulad nila Roland Del Castillo, Crison Omayaw at Jeneboy Boca, na kung saan pare-pareho nitong winasak via knockout. Nakatapat na rin ito sa ibabaw ng ring ang ilan sa mga dekalibreng fighter ng bansang Pilipinas, katulad nila Albert Pagara, Froilan Saludar at Donnie Nietes. Kaya naman, hindi basta-bastang pagsubok ang haharapin dito ng baguhang Pinoy prospect. Bukod sa dehado ang Pinoy sa lawak ng karanasan kontra sa veteranong Thai fighter, kulang din ang oras nito sa preparasyon sa paghahanda sa laban, sapagkat ang huling laban nito ay 1 buwan pa lamang ang nakakalipas. Ang 1 buwan na preparasyon ay kulang pagdating sa mga pagpapakondisyon ng katawan sa larangan ng boxing. Ang laban ay ginanap sa Space Plus Bangkok, Thailand, na kung saan karamihan ng nagpunta ay puro taga-suporta ng Thai fighter. Sa pag-umpisa ng laban ay kita sa galawan ng Thai fighter ang pagiging veterano sa larangan na ito, lalo na sa ganda ng mga depensa, ganda ng footwork at body movement nito. Concrete just taking his time, but just as soon as he tries to land his own shots, it looks like Herlan's just beating him to the punch. Uppercut right hand from Herlan, jab down the middle from Herlan too. Left uppercut there from Herlan. Left hook to the body. Herlan chipping away with a jab, stabbing it straight into the face of Concrete. 1-2 and then uppercut there from Herlan. Overhand right there from Herlan, and that's it. Ngunit ilang segundo pa lamang ang lumilipas, binigo ng Pinoy ang mga fans ng Thai fighter, sapagkat ang inaasahan ng mga manonood na magandang laban na ipapakita ng kanilang kababayan ay nauwi lamang sa isang first round technical knockout. Left hook there from Herlan, and Concrete is on the canvas, no surprise. Dahil sa pambihirang talento ng Pinoy sa pakikipaglaban, nasa pool nito ang mukha ng Thai fighter ng left uppercut. Binilangan ito ng referee, subalit nagawa pang makatayo ni Nantapich. Yun nga lang, sa pagkakataong ito, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Pinoy. Nirapido nito ang Thai fighter, at sa tagpong ito ay right uppercut naman ang pinatikim ng Pinoy. Finish him! Patihayang bumagsak ang kalaban habang nakaangat ang ulo. Kala mo pagong na tumihaya, at sa pagkakataong ito, agad nang tinigil ng referee ang laban. Panalo via first round technical knockout ang Pinoy. Dahil sa pagkapanalong ito, nakuha ni Herlan Gomez ang pangalawang titulo nito, ang WBC Asian Silver Bantamweight title. Ano pong masasabi nyo sa performance ng batang rising star na ating bida? Makakuha lamang ito ng magaling na promoter at trainer ay siguradong makakamit nito ang tugatog ng kasikatan. Bagamat hilaw pa ang mga numero, ay kita naman na may ibubuga at potensyal na sumunod sa yapak ng mga dekalibring Pinoy champion, at siguradong malayo pang mararating ng batang ito. Kaya naman, suportahan na lamang po natin ang ating kababayan. Kung nagustuhan mo naman ang ating video, ay baka pwede mo naman ako iwanan ng isang like. Subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. At magkita-kita po tayong muli sa mga susunod na video. Maraming salamat po.